Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. The CBCP appealed to the parents to narrate to the youth the entire history of dictatorship and no to the odorize or not to the odorize what is ugly or beautify the wrong. Tagalogin ho natin. Umaapila ho yung ang CBCP sa pamamagitan ho ni Socrates Villegas sa mga magulang na isalaysay sa mga kabataan ang buong kasaysayan ng martial law nang hindi sinasala. Wag daw pabanguhin ang pangit at wag pagandahin ang mga mali. Nako, Esen. Alam nyo, kung yun hong pagsasalita ho agad nitong na sinasabi niya na parang lumalabas itong sa bibig ho ni Socrates na yung mga magulang nagkulang. Ganon din ang sinasabi ni Bam Aquino, si Benigno S. Aquino, noong Pebrero nung magkaroon ng survey na talagang sa millennial, lately lang ho, itong mga millennial na walang alam, nagmamarcha-marcha dyan. Ewan natin kung saan lang kinukuha yung kalang. Siguro sa libro, kung anong, or siguro hinikayat sila ng eskwelahan, lumabas kayo, mag-rally kayo, doon yung makukuha. Be a street parliamentarian para medyo magkaroon naman kayo ng matuto kayo. So siguro, ito lang aking sasabihin. Kung ganito hong pananaw ho ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na mga magulang ay parang hindi wini-withhold yung facts, katotohanan. Ano bang sinasabing facts, events and developments, the situations in the past, wini-withhold. Pag wini-withhold, ibig sabihin, when you're withholding facts, which is facts or truth, kung ano yung mga nangyari noon, when you're withholding that, then you're lying. Is that what you're saying, Bishop Villegas? Kasi kung sinasabi mo ng general statement na yan, na parang inaakusahan mo mga magulang na nagkulang, na hindi isinalaysay, hindi ikiwinento, yung karahasan ng martial law noon, at yung sinasabing parang sinasala ng mga magulang na ang mga sinasabi magaganda sa martial law. At yung mga kamalian at kapangitan parang pinagaganda ang mga mali at lalong yun ang pinababango yung mga mababantot na mga pangit at pinagaganda yung mga mali. Doon ka nagkakamali, Socrates Villegas, excuse me, Bishop. See, when you're appealing to the parents, you must understand na yung mga parents nitong mga millennial ngayon, wala pang kamuwang-muwang ng mga panahon ng martial law. They must be in their early or late 40s and early or mid-50s. Either sila ay mga elementary pa noon na ngayon ay magulang na at ang mga magulang nitong mga nagrarally ngayon. Na kumbaga ay parang sinasabi ninyo, ituro nito na kung sila ay mga elementary pa lang at early high school pa lang, na walang kamuwang-muwang pa, yung kanilang acquisition of knowledge is based on what they hear and what they see on the basis of news, visuals, nung araw. Iba ho yung sinasabi ho natin na nakaranas or nasaksihan niya yung karahasan, nasaksihan niya yung sinasabi na the evil o yung pang-aabuso ni naman dung sa martial law noon. Or hindi lang siya saksi, naranasan niya maging biktima at ang mga pamilya niya, kaanak niya sa karahasan ng martial law noon. Ito yung mga tao with experience based on what they witness and based on what they experience, based on what they see and what they felt. Matibay ho yun eh. Paano yung mga iba roon ng mga kabataan na ngayon ay mga magulang na at hindi naman talaga nagbabasa na ng history dahil sila ho'y busy na making a living and to cope up with the standard of living sa kasalukuyang sitwasyon,
yung kanilang well, ito lang, yung kanilang experience was based on perception. Perception based on what they see, based on what they heard and what they've read. They haven't seen it. Iba yung nasaksihan mo. Naging, hindi lang nasaksihan, naranasan mo ang kalupitan. At yung sinasabing kasamaan ng martial law, yun ang mga magagandang nagtitistigo sa kanila mga sinasabi. Wag nating lituhin yung tao. Kasi ang isang magulang na wala ho siyang naranasan. Dahil hindi nakaranas ang kanyang mga pamilya, kanyang mga kaanak sa karahasan, pang-aabuso noon, ninuman sa martial law. At hindi niya nasaksihan, anong kanyang ikikwento, anong kanyang isasalaysay. Kung ang kanyang mga nabasa, base sa newspaper at napakinggan lang noon, kumaga, kukunti lang naman. Sabihin na natin, martial law, no? Kukunti pa yung mga visuals na makikita mo sa TV. Sige nga. So, hindi masyado tatak sa kanyang isipan. Kaya kung anong kanyang sasalaysay, based on prosperity and whatever positive, and maybe negative, pero saan ba mas marami? Yung negative experience or positive experience on the basis of acquisition of that knowledge, kung yan ay puro sa salita lamang. So based on perception. Experience, you haven't really experienced. Perception mo lang yung mga sinasabi mo. Ito'y perception ng mga magulang. Kaya kung ano yung mapapasa ng magulang sa kanilang mga anak without withholding facts, na hindi nila sinasala yung kanilang mga sinasabi, bagkus yun lang kanilang nalalaman. At yung sa mga magulang nila, positibo or not, wala namang masyadong sinasabi. At yung iba, may mga positibo, the good and bad of martial law noon, babalansihin mo ngayon. Why are you trying to, itong kay Bishop, na parang sabihin, parang nagkulang ang mga magulang. Kung yung mismo mga magulang, nagtuturo sa mga anak, ang kanilang kaalaman ay base doon sa kanilang perception lamang, sa kanilang nakita, sa kanilang nabasa, at sa kanilang narinig. Based on perception. Ang pinakamatibay ho dyan ay experience How many people experience, and with due respect doon sa mga namatay, nakaranas, ito ho'y binabalanse ho natin. Kaya lang kuminsan ang simbahang Katoliko pag naging Padre Damaso, nagbubulalas yung kalang mga bibig na kuminsan di tinitingnan. Sa halip na mag-ibalhelyo na lang kayo, salain nyo na lang yung mga sinasabi ninyo base doon sa katotohanan sa Biblia, hindi doon sa mga katotohanan base na kuminsan baluktot pang Bible sa inyo. Kung ano yung mga sinasabi ninyo, baluktot pa Parang inaakusahan ninyo, Socrates Villegas, Bishop, you're accusing the parents from withholding yung facts. But facts, sabihin na ho natin, yun ang basihan ng your knowledge based on martial law. Facts. Collectively. Yun yung nalalaman. Base doon sa iyong narinig, sa iyong nabasa lang. Mahinang experience yun Experience are those na talagang nakaranas, nakasaksi, natamasa nila. Para doon sa iba na sinasabi ninyo, mga in fairness doon sa mga namatay na sinasabi ninyo. At depende kung sino nagsulat ng libro. Kasi ako mga boss, iba ho yung naranasan ko nung ako ho'y nagbibinata pa lang. Hanggang ako ho'y nakatapos ng aking kolehiyo, hanggang ako ho'y naging disc jockey before I left for the United States. Not that because I didn't want na pagkatapos I left for the United States. Right after People Power, it's because long overdue na ako dapat umalis noon pa. So ang nangyari, mga boss, wala akong, kumbaga, I was a disc jockey, I was in college. Life was normal to us before, so if I were to be talking to my kids, 16 years old and those in their 30s now, I would be talking to them on the basis of my experience. Or if I have read newspapers before and radio, mga makikinig sa mga radyo, or kukunti man sa TV noon, siguro hindi masyado na tumatak sa isipan ko kasi hindi ko naranasan kasi iba ang takboy ng buhay noon. Parang the same thing as we are now, only that you're in the state of martial law. But there were, sabihin na natin, abuses. Pero wag nating pagduduldulan
nakapareho niyan, sasabihin ng mga magulang, nagkulang. Ako, magulang ako eh. Ikaw ba, Socrates, magulang ka? Hindi ka pwede mga magulang, ubispo ka, wala kang asawa eh. Di ba? Maliban na lamang kung may tinatago ka, abay may mga anak ka, pwede mong kwentuhan. As a difference, I am a parent. And I will never withhold facts, which I call history, to my kids. Because I will not withhold anything. Anytime that I withhold something from my kids back in the past, whatever's the history, then I'm lying to my kids and poisoning their mind. From the standpoint of being a parent, I will only say in the basis of what I experience. But I will also tell them exactly kung ano yung nakasulat noon sa radyo, sa dyaryo at sa binobroadcast sa radyo. Siguro iba ang situations ko kung nakaranas ako. But if you ask a lot of other people sa Manila noon, you know, maganda siguro para matigil na yung mga sat-sat ninyo. Tanongin nyo na lang sa millennial. Mga sa millennial. Yung mga yan, pagkatapos yung mga magulang noon. Kasi kung ano yung napasa sa mga anak nila, yun ang magiging basihan ng mga anak naman base sa naranasan ng kanilang mga magulang. Kung ikay biktima, yun ay ipapasa mo sa iyong mga anak. Eh, hindi ba? Kung mapait at masakit, ipasa mo yung totoo. Eh kung hindi ganon, anong ipapasa mo? Ikikwento mo base doon sa iyong mga nababasa na hindi mo nasaksihan, ni hindi mo man lang naranasan. Abay, kaya sabi ko, kabobohan yan, Bishop Socrates, yung sinasabi mo na para bang inaakusahan mo na masyado kang judgmental. Eh, kasalanan sa Diyos yan. Kapag medyo sasabihin mo na parang sinasala yung maganda, yung sinasabi, pinababango yung mga pangit, pagkatapos pinagaganda yung mga mali. Doon pa lang, ano ka na eh, mali ka na doon sa logic mo, illogical na yung mga sinasabi mo. Ay, yung facts mo, twisted na eh. Eh, bilang obispo, balansehin mo mga sinasabi mo. Kasi kung hindi, makakatikim ka ng hagupit kay Bitag.